Good morning mga idol. At welcome back sa ating channel. Ngayon lang po tayo mga kalabas gawang sunod-sunod yung bagyo dito sa atin. At syempre na sentro yung El Nido, Palawan. So ngayon medyo kung ano yung panahon, kaya sige, samahan nyo ako mga dods at try natin kung makakahuli tayo. Dito muna ako sumama sa mga tropa natin taga Sibaltan. Kasi medyo doon sa amin sa may parte ng New Ibaya at Lamuro medyo malabo pa. Check natin yung visibility natin mga dods kung okay. Samahan nyo ako. Sana ingatan at pagpalayan tayo ng puong may kapal. Let's go. Ayun mga dods, sobrang excited na iwan yung mask natin, kaya balikan ko na lang muna. Grabe, ang layo pa naman. Ito minsan ang mahirap pag sobrang excited, nakakalimutan yung mask. Sayang, sige balikan ko lang mga dods. Ito ang ating nakalimutan mga dods. Grabe kung saan pang importante, doon pa nalimutan. Oh. Hey, tara, balik tayo. Let's go. Ayan, dito na tayo. Grabe, daming may iwan, mas pa talaga. Guys, ada sandaran. Tara. Mula Nido, Palawan, simula ng araw, hawak ang spero, lakas ng loob ang galaw. Tahimik ang dagat, malinaw ang tubig, sa ilalim ng alon, pangarap ang bitbit. Bawat lusong disiplina ang puhunan, hindi pa dalos ang galaw. May pag-iingat sa kalikasan, hindi lang huli, kundi respeto ang dala. Dudes pero TV kwento ng dagat at buhay na totoo talaga. Catch, cook, and sail, ikot ng kabuhayan. Bawat isda may sasay, may patutunguhan. Every fish ay catch, may responsibilidad para sa pamilya at komunidad na kasama. Tulong sa tao, hindi lang sa sarili. Sa bawat kita may balik na ngiti. At sa bawat content paalala sa lahat, ang dagat ay yaman na dapat pangalagaan at ingatan. Dudes pero TV mula El Nido, Palawan, sa dagat ang laban, sa puso ang dahilan. Catch, cook, and sail, may nangalang galaw para sa tao at kalikasan, sabay ang lakad. La 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 la, la 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 la, la 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 la, hey hey, la 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 la, la 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 la. Habang pangarap ay sinasabuhay sa bawat huli at kwento ng dagat. Alright, dito na kami mga dudes. Sana makahuli tayo. Yan yung mga, grabe ang kawan, no? Yung mga bit. Sana may mga pelagic tayong makita. At kumusta, ang daming jellyfish. Plankton, ang dami. Sige. Bihis lang, tapos let's go. Prepare muna tayo. Prepare. Hello, what's up mga dudes at welcome back sa ating channel. So ang video ito ay matagal na nating naipon at hindi natin na-upload. So late upload na lang ito, kasama ko si Ike at si Brian Balwarte, no? At yung isa nating kaibigan. So kaya request niya ito na may upload sa ating YouTube. Kaya ito na, Kuya Brian, ang iyong request, shoutout sa'yo. At patuloy lang nating patuloy na tayo mag-spear fishing mga dudes. Mabuhay tayong lahat para sa pamilya natin. Siyempre, konting ingat din pagdating sa ilalim ng dagat. Nga pala, nauna bumaba si Ike dito, pero unfortunately nung bumaba siya, hindi niya dala yung kanyang spear gun, kaya dinaanan siya ng dalawang kingmak. So pagkatapos noon ay agad-agad bumaba na baka sakaling maabutan ko pa yung kingmak na dumaan kay Kuya Ike. At first, load muna natin yung ating inverted spear gun. Siyempre ito yung ginagamit natin, paborito natin to dahil malakas ito. Then unang drop. Alright, warm up dive muna tayo. Siyempre, we're going to find the shallow water para makapag-relax ng ating lungs. And of course, maka-exercise na rin. Sa lahat ng mga espero, kailangan yung gawin ito mga dudes para siyempre, iwas na rin sa mga accident na mangyayari. Siyempre, tao lang tayo at tayo ay mga bisita lang din sa ilalim ng karagatan. So first of all, we need to do a warm up dive. Right? Wala na tayong makikita, wala makukuha. Don't worry, mahaba ang panahon sa pag-spear fishing. Ang importante,
nakapag-warm up dive. Syempre, after na magka-relax at maka-swimming ka ng mga ilang minuto or maka-warm up dive ka, pwede ka na mag-dive sa mga deep side, okay? So, pero hindi kami masyadong lumalalim kasi nga hindi naman kalaliman masyado. Ito nasa 12 to 15 meters lang. So, first drop. Actually, it's not the first drop. It's a first ambush. Yes, this is my first ambush. Kasi may napansin akong napakaraming bait dito. So, kailangan medyo dahan-dahan lang tayo. At konting fish call. At syempre, patient tayo sa paghihintay. Para malay mo may dumating na isda na magpapakita at agad natin matitira. Conserve oxygen ang kailangan natin sa mga ganitong pagkakataon. Napakaraming bait mga dods. Hindi may posibilidad na lumapit yung ibang mga yun kagaya niyan. O, di ba? Sa unang tira, isang talakitok o golden trevally. So it's a good size na rin kaya kinuha ko na. And this is our first fish of the day. And alright, to those my foreign subscriber that always requesting me to speak in English, especially voiceover, para daw maintindihan na, oh my godness. It's really hard to speak English lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Maybe next time I will do this, okay? Just wait for a while, okay? Alright, then so our second fish is what we call the Spanish flag snapper. Eto, hindi ko na nabidyoan kung paano ko nakuha. Nabidyoan ko na lang siya nung inaahon ko na. Okay? At this moment, dalawa lang nahuli natin. So, we decided to find some other spot. Malay mo may mga spot pa na hindi namin napupuntahan at makadagdag. Kasi sa spot na to is talagang yan, kunti lang ang ating nahuli. So, first, we're going to find another spot para sakali na malay nyo, mga king mac or kung anong pang minute na mahuli. Kasi maraming bahura sa part ng Sibalta na ito na kailangan pa nating i-explore. So ito na nga, dito na tayo sa ating second spot. At okay, let's go mga dudes, samahan nyo ako, let's dive in. Kasama ko muli ang aking mga kaibigan. Okay, sana mapagpalain tayo ulit dito. Makadagdag tayo sa ating unang spot na napuntahan. Dalawa lang pero siyempre maaga pa naman. So maghapon tayong gagawa ng pag-i-explore fishing para may pambinta tayo tsaka may pangulam. Alright, let's go! And this is our first dive to our second spot. So we are going to do the ambush style. So what we have to do is just stay down and make a fish call. So to those, all the species, especially the big impact of curiosity, so they're going to come closer. So habang naghihintay tayo dito, kung wala tayong mapapana, in my left side there is a angelfish. Sabi nila, gokgo kung tawagin. So kinuha ka na dahil wala na rin naman tayong nahuhuli pa. So this time, nagpana tayo ng isang angelfish or gokgo. Hindi naman siguro bawal yan. Pero the first thing I know, this fish is really nice for grilled. At of course, sa mga kaipitbahay natin na mahilig din magulam nito, kung hindi natin maulam to, so we are going to distribute. Okay? We will share this fish to them. Ayan. This is our first fish sa ating second spot. This is our next dive. Almost same spot but a little bit deeper. So in my right side, I already see the two blackfish getting close to me, pero hindi ko muna pinapansin kasi I'm just trying to find another big fish na possible na matira. Habang mayroon pa akong oxygen in my lungs, so I stay a little bit second. Malay mo may lumapit pang mas maganda kunin, pero kung wala, I stay focused to shot this kind of fish. This is what we call the rabbit fish. Rabbit fish is also good for grilled and fried and also sinigang. So kung wala tayong makikita, then I shoot this rabbit fish para mapandagdag tayo sa ating pangulam or pambenta. We call this fish a rabbit fish because the face of this fish is quite similar to the rabbit.
And of course, when you catch this fish, you need to be careful, especially to the upper part of this fish. It's a full of spikes and it's very sharp. So every spikes contains a lot of venoms. So you should be careful on it. This dive, I caught Spanish plug snapper, but I forget to open my camera. So this is the time that I need to retrieve my fish, because the Spanish plug snapper was tangled my line to the rock. So that's why I need to have a full recovery surface interval. So after that, I try to retrieve my fish, and there it goes. It's all actually tangled to the rock. So luckily, the fish is already in my line, so it's secured. When you experience this kind of sequence, so you need to familiarize about how to have a proper interval, or so you need to have a proper recovery time before you retrieve this fish, because sometimes most sparrow got mistake because they always get down without any proper recovery time. So I advise to all sparrows, so if you are going to retrieve some fishes, especially underwater, so you need to have a proper recovery time. This next dive is a little bit deeper. It's about 15 to 20 meters deep. So what we have to do here is we need to have a proper time recovery before we dive this kind of deep side now. So especially if we are already on the deep, so we don't need to move very hard. Because the more you moving so fast, so all of your energy will be lost. So pag nandito na ako, before I reach the bottom actually, I am going to a free fall without any moving, so that I can conserve my energy. So kasi malalim na ito. So this time, we're going to make a little bit fish call. It depends to attract some big curiosity fish. So may mga behavior kasi mga isda. Some species has different behavior. So paakyat na sana ako, dahil may naiwan pa naman akong hangin sa aking lang, so I need to shoot this another one. This is what we call the golden trevally. Kasi masyado yung malakas ang curiosity na isda nito. Kaya syempre, I take the shot and yun, it's a good shot. Nice pan shot natin mga dudes. Another dive, same spot, same depth. Pero sabi ko nga sa inyo, before you go down, it's better to have a proper time recovery. Kasi pagka ganun ang ginagawa nyo, makakatagal talaga kayo sa ilalim. So, ibig sabihin, sa mga ganitong malalim na mga dudes, kailangan nyo na talaga ng proper recovery time. Kasi nga, medyo delikado na kung bababa agad kayo tapos sobrang lakas pa ng agos, talagang mahirapan kayo. So this time, mayroong isang Spanish plug snapper na ating hinihintay dito na lumapit. At syempre, ang Spanish plug snapper isa sa mga isda na mataas ang kuryosidad. So kung pag hindi ka gumagalaw, talagang lalapit sa'yo kagaya nito. Ayun, na headshot natin mga dudes. It's a good size. It's a good size, kaya kinuha na natin. Shout out muli sa ating mga magigiting na subscriber, at humihingi rin ako ng pasensya mga dudes dahil nga matagal tayo hindi nakapag-upload, no? Dahil sa sobrang busy natin mga dudes, at sana ngayon ay tuloy-tuloy na ating pag-upload sa ating YouTube channel. And of course, in-invite ko rin kayo na i-follow rin ang ating feeds ng Dudes Malindin sa ating Facebook account. This dive, may nakita tayong isang coral trout grouper, pero nung napansin ako pumunta siya sa mailalim, kaya ang ginawa ko ay sinundan ko na lang siya, nag-free pull ako para hindi siya masyadong lumayo. At nung ma-meet ko ang tamang distance, kasi para sa akin kailangan ko mahuli ito dahil napakagandang isda ito at medyo mahal. Kaya nung ma-meet ko ang tamang distance, ayun, tinira na natin. At sa kabutiang palad mga dudes, tinamaan naman natin.
Tinamaan natin mga dudes, pero ang problema ay naipulupot niya yung ating line sa bato. Pero dahil nga mauubusan na ako ng hangin ay hindi ko na lang muna siya kinuha at kailangan ko munang bumalik sa ibabaw upang huminga at makakuha ng hangin dahil mahirap pilitin mga dudes dahil medyo malalim na ito. Nung napansin nga ni Ike na pumana ako ng isang coral trout, tinulungan niya na lang ako ma-recover ng fish. Habang nagpapahinga nga ako ay siya na yung kumuha mga dudes ng ating isda. Ayan, kung napapansin nyo, si Ike ay pabalik na sa ibabaw nung ma-retrieve niya ang ating isda. At kagandahan din sa atin, hindi na tayo bumalik dahil nga pagod tayo masyado. Ito rin mga doon ang kagandahan kapag may mga kabady na naiintindihan mo na pagod ang isang kasama mo. Kung may enough air ka sa yung lungs, pwede ka na nang mag-retrieve ng nahuli niyang isda. Kaya salamat kay Ike at na-retrieve niya ang ating isda at hindi na tayo pinahirapan. Sobrang nga pala ito, 1 kilo yung ating coral trout na ito at mamahalin itong isda dito sa El Nido. Ayan, dahil malapit lang naman yung bangka, diniretso ko na lang sa boat at habang nagbibideo nga si Kuya Brian sa atin, isa na rin itong vlogger, follow na rin yung kanyang Facebook account, Brian Balwarte. Mahilig din po ito mag-sport fishing day and night at talaga namang veterano na rin ito pagdating sa pamana. Kasama nito si Kuya Ike. Marami na rin lagi nahuli niya at sumasama lang din ako sa kanyang dalawa dahil marami silang mga spot sa parte ng Sibaltan. Ayun, nagulat ako dahil nga nakita ko si Kuya Ike ay biglang sumigaw sa ilalim. At alam ko talaga nakabitaw o nakawala yung kanyang huling isda. So ang ginawa ko mga dudes, dahil yun ang aking expected na siguro nakawala siya o may nakawala siyang isda na malaki kaya siya sumigaw habang paibabaw siya. Kaya sinundan ko agad mga dudes kung saan siya nanggaling. At ito nga, nakita natin mga dudes, isang kawayanin ang palangoy-langoy ng mabagal. Kagandahan lang ay na-spine set ni Kuya Ike at paalis na rin. Pero ang kagandahan doon mga dudes, kahit hindi ko tinanong sa kanya kung anong nangyari ay alam ko talaga na may nakabitaw siyang isda. Kaya naman paibabaw pa lang siya mga dudes upang kumuha ng hangin ay ako nang bumalik para masikan siya ng isda. At sa kabutihang palad mga dudes, naabutan naman natin ang kanyang nahuling isda, ang kawayanin. Malaki na rin ito mga dudes, kaya nung makita ko, kahit nakawala ng mga dudes ay sa kanya pa rin ang isda at binigay ko pa rin sa kanya kahit ako na yung huling tumira ng kanyang isda. And return favor ng mga dudes ay ginawa ko talaga yun para sa kanya. Wala, naabutan pa. Wala, naabutan pa. Palid pa lang. Palid pa lang. At syempre tuwang-tuwa talaga si Kuya Ike dahil na-recover niya yung isdang nakawala sa kanyang mga dudes. Sayang din kasi ito mga dudes, kung ibibenta mo ito lalampas pa rin ito o halos aabutin ito ng 1,000 kung sakaling aabot ng 5 kilo yung isda na to. So syempre kung makakawala lang, diba, sayang din yun. Kawayan din. Papatak mo medyo. Pagkatapos nga namin may secure ang kabayanin ni Kuya Ike ay lumipat kami ng ibang spot mga dudes. Ito nga sa pagbaba pa lang natin nakapana agad tayo ng coral trout grouper, pero sa kasamang palad hindi natin nakuha ng video. Pero ganun pa na mga dudes ay dagdag na rin ito sa ating pambenta ngayong hapon, no? Medyo pahapon na ito mga dudes, kaya kailangan na nating maayos na pamamana para sakaling ano man ang ating mahuli mga dudes ay makabinta tayo para syempre may panggastos din tayo ulit. Dito talaga sa area ng Sibaltan mga dudes, napakarami pa mga coral trout grouper. Naalala ko pa nung unang pamana ko bago ang pandemya, talagang kahit sa mababaw lang marami kang makakuha ang coral trout grouper. Pero siyempre dahil nga nagkaroon ng pandemic, talagang nauubos na halos. At eto mga dudes, napakalaking harlequin sweet lips.
ang napana ni Kuya Ike mga dudes. Talagang napakaswerte ni Kuya Ike. At nung bumaba nga ako kung saan siya nakapana ng Harlequin Sweet Lips, may nakita akong Spanish flag snapper mga dudes. Malaki na ito, subalit napakalayo, kaya sinubukan ko na lang tirahin mga dudes. Tignan niyo mga dudes, napakalayo, pero sa pool pa talaga mga dudes. Napakalakas talaga ng inverted spur gun. Tingnan nyo, di ba? Kung napapansin nyo mga dudes, matagal dumating ang ating pana doon sa isda, pero sa pool pa rin. At nabilib nga si Kuya Ike sa atin dahil ayon sa kanya, ang layo ng tira mo pero talagang tinamaan pa. At kagandahan nito mga dudes, halos na headshot pa natin ng isda. Talaga namang napakaswerte natin ngayong araw mga dudes. At ang isda ito ay super nice ang kilo mga dudes, kaya siguradong patok na naman ito sa ating tindahan ng isda. This dive medyo blurry, pero sige, let's go, samahan nyo ulit ako. At dito nga mga dudes, may natanong tayong coral trout grouper. Siyempre pag ganito mga visibility ng tubig, kailangan hindi tayo masyadong malikot dahil magugulat ang isda. Kaya ang ginawa ko dito mga dudes, nag free pull lang ako. At nung malapit na ang distansya ko sa isda, eto, tinira na natin. Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama. Kahit doon sa TV, ganda ng kakilaliman masasaksihan. Isang napakagandang patama nga mga dudes, na headshot na naman natin ang isa sa mga paborito nating isda, ang coral trout grouper. Syempre pandagdag naman natin itong pambenta. Medyo mataas-taas din kasi ang presyo ng coral trout grouper dito sa El Nido, hindi gaya ng ibang isda. Kaya syempre kahit medyo blurry, kahit medyo murky yung tubig, pagtsatsagaan natin maghanap ng mga coral trout grouper. Syempre pandagdag tayo pambenta. At isa ito sa mga paborito nating isda mga dudes. Ngek. Akala ko na headshot mga dudes. Na headshot pala sa buntot. Ano ba naman yan? Pero kahit pa para syempre, salamat pa rin. At least tinamaan natin. Spine set lang pala. Alright then. At ayun, pagkatapos ng natin may secure mga dudes, nag-decide na ang mga kasamahan natin na bumalik na sa bangka at umuwi na. Medyo hapon na rin mga dudes, at enough na rin yung ating pambenta. So salamat sa ating pong may kapal dahil iningatan tayo sa buong maghapon mga dudes, at binigyan tayo ng mga biyayang nagmumula sa kanya. Alright, salamat sa buhay at salamat sa mga kasama natin, si Kuya Brian at si Kuya Ike, at syempre may isa tayong kasama. Mula Lido Palawan, simula ng araw, hawak ang spero, lakas ng loob ang galaw. Tahimik ang dagat, malinaw ang tubig, sa ilalim ng along pangarap ang bitbit. Bawat lusong disiplina ang uunan, hindi padalos ang galaw, may pag-iingat sa kalikasan. Hindi lang huli kundi respeto ang dala, dudes. Pero TV kwento ng dagat at buhay na totoo talaga. Dudes Pero TV mula El Nido Palawan, sa dagat ang laban, sa puso ang dahilan. Catch, cook, and sell, may dangal ang galaw, para sa tao at kalikasan, sabay ang lakad. Dudes Pero, disiplina ang buhuhan, hindi padaros ang galaw, may paliingat sa kalikasan. Hindi lang huli kundi respeto ang dala. Dudes Pero TV kwento ng dagat at buhay na totoo talaga. Catch, cook, and sell, ikot ng kabuhayan. Bawat isda may saysay, may patutunguhan. Every fish ay catch, may responsibilidad, para sa pamilya at komunidad na kasama. Tulong sa tao, hindi lang sa sarili. Sa bawat kita may balik ng ngiti, at sa bawat content paalala sa lahat, ang dagat na yaman na dapat pangalagaan at ingatan. Hindi mula El Nido Palawan, sa dagat ang laban, sa puso ang dahilan. Catch, cook, and sell, may dangal ang galaw, para sa tao at kalikasan, sabay ang lakad. Alright, dire kaliko. Tulungan ang komunidad habang dagat ay inaalagaan.
Ito na tayo mga dudes. Damo, kaya damo. Panggita. Ito. Yun no. Uy. Naku, Uwi na tayo mga idol. Magbenta na tayo ng isda kasi yung isda nila ubos na. Ang daming bumili. Oh, shit. Daming bumili ng isda nila. Grabe, ubos agad. Yan ka nag-rest. 4, taga Sibaltan. Bakit yan kasi paglagay ng... Lagi ba sa'yo? Oh. Hindi, 4 lang. Apat sa'yo? Oh. Ano ba pala nila? Regular lang. May mamsa pa, hindi siya napana. Bakit? Hindi napana. Bakit daw? Eh, nagkamali ng ano eh. Meron ko lang. Yung ano. Plastic. Plastic. Ano yan eh? Surahan niya pala, akala ko. Tago ko na nga sana yan, ulam ko. Kita ko. Aral Wala na yan. Danggert. Dagit? Ako lang manabisya. Kayo danggert. Danggatot. Ubos na ah. Yung, Pinasa mo kayo lahat. ubos na. Doon nga, tag 200 doon. Wala na. Last na po yan, wala na. Last na lang yan. Ubos na ang ating isda. Thank you. Mama, yung tubig, pangugas yan ha. Thank you mga dudes. Kay MM to, iniram ko.